paglilingkod sa Diyos, indirect yon. Kung gusto mong paglingkuran siya, dapat from tao, hindi pwedeng pupunta sa tao sa Diyos. Ang paglilingkod mula sa tao, papunta sa kapwa, tao. Kaya sabi niya, nung ako'y nagutom, pinakain ninyo ko. Direkta ba yun sa Diyos? Hindi. Direkta yun sa tao. Ganoon ang paglilingkod sa Diyos. Ganoon ang pagsamba sa Diyos. No? Walang masama sa pag-awit. Pero kung sasabihin mo, yun ay bahagi, yun ang pinaka-the best part. Medyo mag-aalangan ka doon, kapatid. Tayong mapagpalang umaga, I would like to request everyone to stand up for our opening prayer. Dakilang Diyos, Ama namin sa kalangitan, Creator of heaven and earth, Lord, andito ang inyong mga anak. Nagpapasalamat kami na you brought them in the house of praise, the house of prayer. Lord, sa mga oras na ito, we ask for your forgiveness for anything that we do against your will. Lord, forgive us our sins. Lord, salamat sa mga biyaya. Salamat sa mga buhay namin, Ama, na andito kami para bigyan ka ng parangal. At saka humihingi din kami for your blessings to give us the wisdom that we could partake your words. At saka ang makita nito, hindi kami na magsalita. Kung hindi ikaw, Ama, itago mo kami sa inyong likuran from this activity until we will be done. Lord, salamat sa inyong pagmamahal, ang salamat sa mga proteksyon na binigay mo sa amin, at saka binigyan mo kami ng another day of our life, Lord. Salamat sa lahat. We cannot have everything without you in our life. In Jesus' name we pray. Amen. Ang pogi mo naman, kapatid. Malang ka talaga sa akin eh. Kaya dapat tayo laging magkasama. Yan na ganyan itsura ko nung bata ako eh. Cute. Pag-aralan sana natin patungkol sa lebadura, no? Pero kasi, time to time kasi, nagbabago yung kung ano yung dapat pag-aralan. Depende kung ano yung parang kailangan. Ang lalag kasi yung cellphone ko. Kailangan talaga makapagpalit na ako ng Matthew chapter 16 verse 12. 6 pala verse 6. Matthew chapter 16 verse 6, yan kapatid. 16 verse 6, yan. Sabi doon, wag kayo Cebu, hindi ba tayo Cebuano eh. Wala dito wala. Yan, ang Biblia Tagalog. Sabi doon, at sinabi sa kanila ni Jesus, kayo'y mag-ingat at magsipangilag sa lebadura ng mga Pariseo at mga Saduceo. Yan. Lebadura, kasi di ba kapag merong pista ng yung walang tawag sa English niyan. Tingnan mga kapatid sa English, hindi kasi kami, si Mami may magaling sa ano eh. Pampaalsa. Tingnan natin sa King James Version. Yan. Then Jesus said unto them, take heed and beware of the leaven. Pampaalsa. Sa iyo pala. Kaya maganda, may English sa Tagalog. Natututo tayo ng English. Natututo din si Mami ng pagpapatiraya. Hindi, magpapatira pa. Yan, no? So, balik mo lang doon sa Tagalog, kapatid. Yan kasi, no? Then Jesus said unto them, sa Tagalog, sinabi ng Panginoong Jesus sa kanila, at sinabi sa kanila ni Jesus, kayo'y mag-ingat. Beware. So, talagang kailangan mag-ingat. Ang sinasabihan dyan, yung mga alagad. Yan na yung time na nag-uumpisa pa lang si Lord Jesus Christ mangaral, kasama yung 12. Nung disciples, sabi nila, mag-ingat sa mga lebadura ng mga Pariseo at mga Saduceo.
Sa panahon ngayon kasi, ito ay applicable. No? Kasi, totoo naman na meron pa mga Pariseo hanggang ngayon. Mga yan yung mga yun eh. Kasi, para lang tayo aware doon sa tinatawag na levadura. Ngayon, ang levadura kasi, sabi ni Lord Jesus Christ, sa verse 12, ito kasi yun. Tingnan niyo po, verse 12 din yan. Sabi nila, magkagayoy kanilang natalastas na sa kanila hindi ipinag-uutos na sila'y magsipag-ingat sa libadura ng tinapay, kundi sa mga aral ng mga Pariseo at ng mga Saduseo. Yan ang iniingatan, no? Na dapat aware sa mga, kasi yung mga, totoo no, itong mga Pariseo na to, yan ay, yan ay kabahagi ng mga Levita. Yan talaga ang nag-handle ng Pariseo, tsaka Saduseo, yan yung mga nag-handle ng mga, ritual, ano pang ibang termino ng ano? Doon sa loob ng templo. Mag-umpisa nung ang templo, yung doon pa sa tent, ang tawag doon, Miss, sa ibang tent, tolda. Tolda pa ang tawag doon nung unang panahon, nung time ni David. Nung time ni Moises, nung pinagawa yung tolda, nandun yung kaban ng tipan, nandun lahat. Tapos pati yung tabing nandun din yun. Dalawa yun eh. Yung dakong banal, tapos yung dakong kabanal-banalan. Dalawa yun eh. Kaya, yun yung sanctuary na lumalakad. Isinusulat kasi para malaman natin na from the first place, meron talagang lugar na kakatayuan ng templo. Konektado dito kasi sila yung nag-handle nun. Ito mga Pariseo, silang nag-handle kasi sila ay galing sa Levita. Levites kasi yung nasa isip. Levi kasi yung nasa isip ko, yung brand ng pantalon eh. Si Levi, sa anak ni so anak ni Jacob, si Levi. Levita, kaya naging Levita. Yan. Kaya ngayon, yung mga naniniwala kay Rizal, Rizalista. Diba? Meron yan ngayon. Rizalian o Rizalista. Yan. Yung mga Saduseo, yan din ay kamukha ng mga Pariseo. No? Iba rin yung iskriba. Yung iskriba, yun yung nagtuturo. May mga dala silang malalaking mga scroll. Pupunta sila ng mga sinagoga, doon mag-aaral. Parang katulad nito, parang open space, sinagog ang tawag, tapos dito nag-aaral. Ganun yun eh. Ang mga Pariseo, hindi sila nasa sinagoga, ang trabaho nila doon sa loob ng templo. Doon sila. No? Kaya wala doon sa mga iskriba. Kasi sila, ang libadura, ang mga aral nila, hindi sila katulad ng Saduseo na mga iskriba na nandoon sa open space katulad ng sinagog tas nag-aaral. Yun yung mga pinatahimik ni Lord Jesus Christ yung bibig nung nagtanong sa kanila. Kaya nung sabi na Pariseo, nag-ano sila, kasi biro mo pati mga iskriba na papatahimik ni Lord Jesus Christ. Yan. Iba yun kasi, yan yung mga, para lang maintindihan ng bawat isa, yung mga parte nito mga to. Kasi, pag sinabing Pariseo, oo nga, Pariseo, ano trabaho? Ano yung Saduseo? O kaya yung mga iskriba. Marami yan, no? So, kaya sabi ng Panginoon, mag-ingat sa mga levadura, which is yung aral ng mga Pariseo at mga Saduseo. Kasi, bakit hindi sa mga iskriba? Kasi ang mga iskriba, ang mga aral nila, nakabase sila sa Old Testament. Meron sila mga scroll, hindi sila lumalabas doon. Hindi sila lumalabas, hindi katulad nito mga Pariseo, pati ultimo paghuhugas ng kamay. Mga salit-sabi. Bakit hindi sabi ng mga Pariseo, bakit yung mga alagad mo hindi sumusunod sa salit-saling sabi ng mga matatanda na pag kumakain dapat naghuhugas ng kamay? Alam mo ba yon, Jonas? Ano sabi ng Panginoon? Hindi mo ba alam? Yung pumapasok sa bibig, saan lumalabas? Yung pumapasok sa bibig, yun ay dinudumi. Yan ang sabi ng Panginoon. Yan ang mga, sa panahon natin ngayon, meron din ng mga ganyan.
meron din na mga ganyan na dapat nating pagkaingatan. O iating iano. Lucas chapter 10 verse 42. Lucas chapter 10 verse 42. Yan. Datapwat, isang bagay ang kinakailangan. Mali, doon tayo sa 38. 38. Pabaliktad pa lang ano net. Yan. So doon tayo sa 38, kapatid. Yan. Sa pag-ayon nga nila sa kanilang lakad, yung apostol, tsaka ang Panginoon, ang ginawa nila, pumasok siya sa isang nayon. Kasama yung mga alagad. Tapos, at isang babaeng nagngangalang Marta, tinanggap siya sa kanyang bahay. Tinanggap si Lord Jesus Christ. Okay, tapos sa okay, anong sunod na nangyari? 39. Verse. At siya'y may isang kapatid na tinatawag na Maria, na naupo rin naman sa mga paanan ng Panginoon at pinakikinggan ng kanyang mga salita. Yan. 40. Ngunit si Marta ay naliligalig sa maraming paglilingkod at siya'y lumapit sa kanya at sinabi, Panginoon, wala bagang anuman sa iyo na pabayaan ako ng aking kapatid na babae na maglingkod ng mag-isa. Iutos mo sa kanya, ako'y tulungan niya. 41. Dapat sumagot ang Panginoon at sinabi sa kanya, Marta, Marta, naliligalig ka at nababagabag tungkol sa maraming bagay. Maraming bagay. Ito kasi, itong eksena nito, patungkulo ito sa, ang tawag dumi? Tawag dito, yung, tungkulo ito sa, kung paano yung mas mabuting paraan na ang Panginoon tanggapin. Itong isang way, kasi pag sasabi nila na, ang pagpapatanggap sa kay Lord Jesus Christ, no? Yung babanggitin, Panginoon, tinatanggap kita, yung ganon, ito yung isang paraan na mas mainam. Kaya sabi doon, datapot sumagot ang Panginoon at sinabi sa kanya, Marta, Marta, naliligalig ka at nababagabag tungkol sa maraming bagay. Pag bumalik ka doon sa 38, tinan mo doon sa 38. Sabi doon, sa 38, sa pag-ayon nga nila sa kanilang lakad, pumasok siya sa isang nayon. Isang babaeng nagngangalang Marta, tinanggap siya. Tinanggap din niya. Ito yung isang uri ng pagtanggap kay Lord Jesus Christ. No, yan. Sabi niya, isang babaeng nagngangalang Marta, tinanggap siya. Sino tinanggap? Si Lord Jesus Christ. Saan? Sa kanyang bahay. Yan ang isang unang pagtanggap. Na literal. Tinanggap si Lord Jesus Christ sa kanyang bahay. Kasi, ang mga tao, madalas kasi sa kanila, dapat talaga, sabi na Panginoon, pag may mga tag-ibang bayan, hanggat maaari dapat tatanggapin. Kaya sabi doon sa Matthew chapter 16, verse 6, verse 12. Mag-ingat kayo sa mga, yung aral ng mga Pariseo na sa panahon natin ngayon ay yung mga sinungaling. Wala naman kasi, totoo naman na wala ka naman talagang matututunan yung isang kilala ko. Kung mo nakapag-aral ng salita ng Diyos, yung pagkukrus hindi yung kailangan. No? Talagang hindi yun kailangan. Pag nagsisimba sila, hindi siya nagkukrus. Ang nangyayari, nagtataka ngayon yung dati niyang kasama. Ba't di ka na nagkukrus? Kasi sa ganung paraan, nakikita natin yung faith nag-work. Ang pinapaiwas doon, yung maling aral ng pagkukrus.
Yun yung pinapaiwas. Ngayon, kung napaglakihan na, para yun na, yung libadurang yun maiwala sa isang tao, kailangan siyang maaralan ulit ng bagong aral. Yung natotoo na nasa Biblia. Anong connect naman nun sa dito sa Lucas chapter 10 verse 38. Kasi, ito kasi na-overlook. Lucas chapter 10 verse 38, totoo tinanggap din ni Marta si Lord Jesus Christ. Hindi lang si Maria ang tumanggap. Ang pagtanggap pa nga ni Marta, doon pa sa kanyang bahay. Hindi yung bahay ni Maria, bahay yan ni Marta. Sabi doon, tinanggap siya sa kanyang bahay. Kung kabahay yan ni Maria, dapat sinabi, tinanggap siya sa kanilang bahay. Though si Maria at si Marta, magkapatid. Sabi doon sa 40, yan, ay 4:39. Sa bahay ni Marta, andun yung kapatid niya, nakikipamayan, nakikitira. Sabi doon sa 39, yan, may isa siyang kapatid, tinatawag na Maria, na naupuri naman sa paanan ng Panginoon at pinakikinggan ang kanyang salita. O, asan yung pagtanggap doon? Sinong tumanggap? Si Maria o si Marta? Sinong tumanggap? Sa mga nasa sa ABM, sinong tumanggap? Si Maria o si Marta? O, tingnan natin sa 38. Tingnan natin ulit sa 38. Sabi doon, sa pag-ayon nila, isang babaeng nagngangalang Marta, tinanggap si Lord Jesus Christ sa kanyang bahay. 39, pagpasok ni Lord Jesus Christ, sige, at siya'y may isang kapatid na tinatawag na Maria, na naupuri naman sa paanan ng Panginoon at pinakikinggan ng kanyang salita. 40, pagka 40 niya, nagreklamo si Marta. Sabi ni Marta, daliligalig sa maraming bagay, sa maraming paglilingkod. At siya'y lumapit sa kanya. Sinabi, Panginoon, wala bagang anuman sa iyo na pabayaan ako ng aking kapatid na babae na maglingkod na mag-isa. Bakit? Kasi automatic, ang custom ng mga Israelita, ang nagsisinop talaga, babae. Kasi given na mga lalaki, ulaga, makahanat. No? Pagka ikaw, ang asawa mong babae, makahanat, kawawa ka. Bakalat na yung asawang lalaki, bakalat mo yung asawang babae, ang gulo ng loob ng bahay. Tapos, doon pa sa loob ng magbahay ng magulang nila, mas nakakahiya, no? Pero kasi bahay ito ni Marta. Dito sinabing bahay ng magulang. Sabi doon, Panginoon, wala bang anuman sa iyo na pabayaan ako na yung kapatid kong babae maglingkod ng mag-isa? Kumbaga, siya lang mag-isa. Kasi dapat, pag may mga bisita, dati pa naman, nung mga bata pa kami, kaya gustong-gusto ko may bisita. Kasi pag may bisita, may merienda. May merienda talaga. Ako, wala naman kami masyadong pera, kaya ang nangyayari, pagka ang nanay ko may bisita, yung bisita namin yung bumibili ng merienda. Totoo yun, kasi wala talaga kami pera nun eh. Kumbaga, hindi naman siguro mas mahirap sa daga kasi yung daga nakikibahay lang sa amin eh. Siguro magka-level lang kami kasi ultimo, yung daga, no? Siguro, ang hirap namin, ka-level lang daga. Hindi kami mas mahirap sa daga. No, ganun ang level ng aming estado ng buhay. Tapos, gustong-gusto ko, pagka mayroong bisita, bibili ng panderegla, tapos yung sunny orange juice, pero madalas kasi talaga, gusto ko talaga yung sunny orange juice. Pero madalas kasi ang binibili yung, pop cola at saka RC. Kaya, ito, sa 38, sa 39, si Marta umupo lang at nakinig sa salita ng Panginoon. Ay si Maria. Si Marta sa 38 tinanggap. Sa 38. Sa 38, si Lord Jesus Christ ang tumanggap, si Marta. No? Kaya sa tingin ninyo, sa pagbabasa natin, sinong tumanggap kay Lord Jesus Christ? Sino, Sister Tess? Si Maria? Sino, Mi?
Si Maria. Okay, no. Tama yon. Kasi, ito kasi yung eksena na ito ay parang nailigaw na din. Na parang ang nangyari, si Marta, aligaga lang. Oo, yun lang. Kumbaga, in-overlook lang. Kasi ang totoo, si Marta, tinanggap din talaga si Lord Jesus Christ. Ito kasi ang eksena kung saan, kung paano yung tamang paraan ng pagtanggap kay Lord Jesus Christ. No? Kasi unang-una, kahit naman hindi pumasok si Lord Jesus Christ sa bahay na to si Maria matatanggap ba si Lord Jesus Christ? Tama, matatanggap siya. Kasi anytime, anywhere, si Lord Jesus Christ, pwede siyang mangaral. No? Lahat ng mga nakakakinig, yun ang mga nakakatanggap kay Lord Jesus Christ. Kaya nga pinapaiwas niya yung aral ng iba. O, pag iiwas ka ngayon sa aral ng iba, saan ka ngayon lalapit? Iiwasan mo nga yung ibang aral Ang hahanapin mong aral, yung katotohanan, yung kay Lord Jesus Christ. Sa ganung paraan ng pag-iwas. Kasi, hindi mo maiiwasan yung pag-cruise, lalo na kung pinagdalakihan mo yun. Kailan mo yung maiiwasan? Pag narinig mo yung totoo. Kaya sabi ng Panginoon, iwasan. No? Kaya sabi doon, si Marta, totoong tinanggap. Sila, pinapasok pa sa loob ng bahay. Biruin mo yon, hindi pa pagtanggap yon. No? It's the literally pagtanggap. No? Pero kasi ang inaano lang dito, dalawa sila na tumanggap, hindi lang si Maria. Kaya ang nataon lang, na sa dalawa, no, ang way ni Marta kasi bilang nakakatanda, naandun siya talaga sa pag-aasikaso, katulad ninyo ng mga matatanda. No? Oh, ang nangyari lang talaga, kung si Maria ay mas bata. Hindi naman kasi binanggit Oh, hindi kasi binanggit. Kung sabi magkapatid lang hindi ko sigurado pala kung sino mas matanda at sinong mas bata. Ang inaano lang, no, yung pag-aasikaso sa mga bisita, custom kasi yun kahit saan, kahit sa atin. Na tayo kapag meron tayong mga, tao dito, bisita. Tinatanggap din natin. Hindi na kaya kumbaga kasi kapag hindi natin tinanggap yung ating mga bisita, nagkakasala rin tayo sa Diyos. Bibisita. Depende na lang kung ang bibisita sa'yo, depende kung ano ang bibisita. Kasi minsan ang bibisita, yung may dalang ballpen. Awas sabihin, asa si ano? Sabihin ng isang Maria, wala ho dito Pero nandun sa likod ng pintuan. Wala ho dito hinahanap ninyo. Sabi mo sa kanya, pagbalik ko dito, magbayad na siya. Yeah. Depende sa bumibisita. No, yun ang ano nun. Kaya sabi ni Lord Jesus Christ sa 41, sabi niya kay Marta, 41, ng Lucas, chapter 10, verse 41. Si Lucas yan. Si Lucas ang isa sa mga, manunulat ng Panginoon. Kasi siya sumulat nito, kaya ang pangalan ng Lucas. Sabi ng Panginoon, datapat sumagot ang Panginoon at sinabi sa kanya, Marta, naliligalig ka at nababagabag tungkol sa maraming bagay. Hindi lang yung patungkol sa mga, sa pag-aasikaso. Maraming bagay. Kasi kung ang pag-aasikaso, isang bagay lang yun Sabi ng Panginoon, nababagabag ka tungkol sa maraming bagay. Sabi doon sa 42, verse 42, datapot, isang bagay ang kinakailangan. Sapagkat pinili Maria ang magaling na bahagi na hindi aalisin sa kanya. Nakuha nyo? Naintindihan nyo po? Balik ka doon sa 41. Sadya ang mga tao, kasi hindi ito lang ito patungkol sa pagtanggap, patungkol din ito sa mind ng isang bagay. 41, yan.
Sa 40, yan mga 40. Para mas malalong maintindihan. Kasi dito sa salita kasi ng Diyos, palaging maraming aral. Ngunit si Marta, naliligalig sa maraming paglilingkod. Yung paglilingkod niya nung time na yun kay Lord Jesus, service. Service niya. Kaya, sabi niya siya, lumapit sa kanya, sinabi, wala bagang anuman sa iyo, napabayaan ako ng aking kapatid na babae na maglingkod na ako ng mag-isa. Iutos mo sa kanya, tulungan nga ako. Hindi naman sa tamad si Maria na parang, kasi may ganun kasi nandito ako, nakikinig ako ng Word of God. Totoo, ang intention niya na lang, ayaw niya talaga tumulong. No? Yun sa tingin mo, yun ba ay kalulugdan din ng Diyos? Sabi niya sa 41, yan, baka sakaling maintindihan niyo pa ulit. Tatapat sumagot ang Panginoon at sinabi sa kanya, Marta, no, naliligalig ka at nababagabag tungkol sa maraming bagay. Kasi, yung paglilingkod, isang bagay lang yun. Biruin mo ang nangyayari pa, aligagasa, parang, balik mga sa 40, sabi dun sa 40, naliligalig. Tungkol lang naman yun sa paglilingkod. Isang bagay lang yun. Kaya sabi niya sa 41, sabi ni Lord Jesus Christ, mas maano siya sabi niya, Marta, naliligalig ka hindi lang sa paglilingkod, nababagabag ka tungkol sa maraming bagay. Kaya sabi niya sa 42, tingnan mo, datapat isang bagay ang kinakailangan. Alin? Para 41, para yung mga bagabag na maraming bagay, maalis. Hindi, tinan mo, matagal na ito pinag-aaralan. Pero hanggang ngayon, hindi pa natutunan. Kaya sabi doon, na laging nag-aaral, hindi umaabot doon sa katotohanan. Ang katotohanan ng aral dito, patungkol sa pagtanggap ng isang bagay. Para yung mga maraming bagay na bagabag, maalis. Sabi yan, Marta, naliligalig ka, ang daming bagay. Nung kailangan, sabi ni Lord Jesus kay sa 42, datapat isang bagay ang kailangan. Kinakailangan. Yun yung part na kinuha, na pinili ni Maria. Alin yon? Balik natin sa 39. Alin yon? Yung tinanggap niya, ito yon. Na umupo sa paanan ng Panginoon, pinapakinggan ang kanyang salita. Kaya sabi sa 42, tinan mo sa 42, yun yung bagay na hindi aalisin sa kanya. Alin? Ang alin doon? Yung pag-upo niya? Yung pakinig niya ba? Alin doon? Yung salita na nasa kanya. Kasi aanin nga ang salita, pinakinggan. Pinakinggan lang. Tapos anong nangyari? Mateo chapter 13, verse 19. Mateo chapter 13, verse 19. Tama ba 19? Nakinig ng salita 13. Yan. Tingnan mo. Si Marta umupo sa paanan ng Panginoon. Nakinig ng kanya mga salita. Sabi doon, kung ang sino man nakikinig ng salita sa kaharian at hindi niya nauunawa, pinaroroonan ng masama. Yung salita, inaagaw. Inagaw yung salita. Ito yung nahasik sa tabi ng daan. Patungkol ko kasi ito sa pananampalataya. Yung bawat ginagawa natin, pagpakinig natin ng salita, tungkol ito sa pananampalataya. Kaya sabi niya doon, balik mo doon sa Lucas, sa 42, Lucas chapter 10, verse 42. Balik mo kay Lucas, chapter 10, verse 42. Ayan. Sabi doon, datapat isang bagay ang kinakailangan. Alin yon? Yung pinili ni Maria.
Yun yung magaling na bahagi. Sa atin dito, ang pakikinig, yun yung pinaka-the best part. Kaya sabi doon, magaling na bahagi. Yun, kasi si Martha, totoong tinanggap niya si Lord Jesus Christ, no? Pero ang sa kanya, patungkol sa paglilingkod. Sa maraming bagay, magluluto rito, mag-ano, ano-ano mga bagay. Pero yun ay para kay Lord Jesus Christ. Yung ginagawa ni Martha para kanino? Para din naman yung kay Lord Jesus Christ. Mga paglilingkod. Yun. Mga paglilingkod. Kasi maganda itong pag-aaral na to, kaya sabi doon, iwasan yung mga libadura. Yung mga aral na mali. Ito yung aral patungkol dito. Yung dalawang klase ng pagtanggap. Una, ito, no? Gumagawa ng mga bagay. Pangalawa, yung the best part, ito yun. Umupo sa paanan ng Panginoon, nakinig ng kanyang mga salita. Yun, sabi doon, tatapat isang bagay ang kinakailangan sapagkat pinili ni Maria ang magaling na bahagi na hindi aalisin sa kanya. Kasi kung ito, pag ito lang ang binasa mo, 42, sabi doon, tatapat isang bagay ang kinakailangan. Bakit kailangan ng isang bagay? Mr. Tess. Kung tinan mo, kung ito hindi pa naiintindihan, sa pagka, kunyari, binasa mo, tatapat isang bagay ang kinakailangan. Good morning! Ayaw po kayo, B. Dito, B. Pasok kayo dito. Ayan na po kayo. Jonas, dito ka na, B, para kasama mo sila. Hana, dito ka na. Lucas, dito ka na rin, B. Dito ka na, Lucas. Dito ka na. Sa tabi nila. Yan. Sige, B, okay lang yan. Ang ganda pa ng forma mo. Yan, dyan ka. Labi ng Diyos, siguro next Saturday, kung nandito ko, dadalhin ko na yung mga panggupit ko para makapagpagupit. Marunong ka maggupit eh. Nag-flex no? Kasi dating mga children's dito, noong unang batch na mga children's, pinagugupitan ko sila madalas. Kasi nga mahal nga magpagupit. So, malaking tulong na rin yun. Bino mo, 100 noong panahon pa nun 40 pa ang gupit. O ngayon, 100. 100 ang mahal na. Kaya kung mga, ang mga babae, 3 taon bago magpagupit lugi kami mga lalaki mahalay sa lalaki ang mahabang buhok. $50 lang? Ayan, Ito, balik tayo rito, datapat isang bagay ang kinakailangan. Pag ito hindi naiintindihan, sabihin, ano yung isang bagay na kailangan? Bakit dapat isang bagay ang kinakailangan? Bakit kinakailangan ng isang bagay ayon kay Lord Jesus Christ? Pag di mo naiintindihan, kasi sapagkat pinili na Maria ang magaling na bahagi na hindi aalisin sa kanya. Sabihin natin nga, pinili niya yun yung kinakailangan na bagay. Bakit kailangan ni Maria ng yung isang bagay na yon? Si Maria ba ang may kailangan ng isang bagay? Hindi. Sabi doon sa 41, pag binalik mo doon, kasi ang totoo, sabi niya, Martha, naliligalig ka, nababagabag ka sa maraming bagay. Kaya kailangan mo ng isang bagay. Hindi mo kailangan ng maraming bagay para mabagabag ka. I mean, kung mababagabag ka man, kailangan mo ng isang bagay. Yung the best part. Yun yung sa 42 na sinasabi, balik mo sa 42, sapagkat pinili ni Maria ang magaling na bahagi, yung the best part. Hindi aalisin sa kanya. Paano yan yung magiging sa Mateo chapter 13? Ang sabi, hindi maaalis sa kanya. Yung salita, hindi maaagaw. Balik mo sa Mateo chapter 13, verse 19, kapatid. Mateo chapter 13, yan tinan mo. Inaagaw yung salita. Yun yung pinakinggan ni Maria. Inaagaw. Kaya sa kanya, sabi si Lord Jesus Christ ang nagsabi, literal talaga na siya ang pag kasi sinabi ng Panginoon totoo, hindi, kumbaga,
Lucas chapter 10, verse 42. Pag sinabi niya yon, magaganap yon. Hindi pwedeng hindi. Sabi niya doon, 42, sapagkat pinili ni Maria ang magaling na bahagi na hindi aalisin sa kanya. Ang alin yon? Sa mga kids, magandang umaga. Alin yon? Yung salita. Kaya sabi dun sa Mateo chapter 16 verse 12, ito yun. Pero kung ako, sabi dun, Mateo 16 verse 12. Nung magkagayoy kanilang natalastas sa kanya, sinabi, ipinag-uutos na sila yung magsipag-ingat sa lebadura ng tinapay. Kundi, hindi sa lebadura ng tinapay, kundi sa mga aral ng mga Pariseyo. Pinag-iingat eh. Ibig sabihin lang, kailangan aware. Alam mo, mga ngaral sila doon, tapos, takpan mo tenga mo, para hindi mo pakinggan. Ano gawin? Pakinggan mo. Huwag ka basta maniwala. Kaya sabi, subukin ng bawat espiritu kung ito'y sa Diyos. Ano yung espiritu? Yung salita. Hindi sinusubok yung espiritu niya. Yung espiritu na nasa kanya, yung salita na nasa kanya. Kung ito ay sa Diyos. Katulad ng ganito, sinasabi nila, bago kumain, sabi ng matanda, dapat naguhugas ng kamay. Yun ay espiritu din, kasi yun ay aral. Kaya sabi ni Lord Jesus Christ, hindi nyo ba alam, yung kinakain, yung pumapasok sa bibig, nilalabas yun, tinatae sa ibang lano. Diba? Sino tumatae? Sinong dumudumi? Yan. Salamat sa Diyos kasi yung iba, hindi sila dumudumi. Ang dumi nila, wawasakin yun dito sa gilid nila, tapos dun lalabas yung dumi ang tawag doon? Colostomy? Ayan. Yun ang mahirap. Kaya dapat kung nakakatae kayo, magpasalamat kayo sa Diyos. Ha? Bili mo pati pagtae, dapat ipagpasalamat sa Diyos. Kasi, pag nakakita kayo noon, di ko lang kasi ma-flash eh. Yung may mga ganong bagay, nandito yun eh. Tapos, pag nilapitan mo, sabi, ang baho mo naman. Sabi pa, ang baho mo naman. Hindi kasi nila alam na yung taong yun, hindi nakakatae. Yung tae niya nandito o lumalabas. Parang nakakatawa, oo, pero mahirap yun. No? Ang tawag ng colostomy. Kaya yun. Kaya sabi ng Panginoon, mag-ingat kayo. Pakinggan nyo lahat ng mga bagay. Tapos, tingnan nyo sa Biblia kung totoo. Sa ganung paraan, mapaiiwasan mo. Sasabihin, pwede kang mag-cruise ka. Oo, sige, sabihin natin, totoo, yung pag-cruise. I-check mo sa Biblia kung totoo. Kaya sabi doon, mag-ingat. Yun yung sinasabi. Kasi, kung tayo, ginagawa natin ang ating best part, ito yon sa verse 41, 42. Yan, tayo bilang isang Kristiyano. Dapat ganito, yung mga paglilingkod, wag mo munang isipin yon kapag salita na ng Diyos ang usapan. No? Kasi, yung mga paglilingkod, sabi doon sa 41, 40, yan yung mga paglilingkod na ginagawa para kay Lord Jesus Christ. Yan yun eh. Lord, ginagawa ko to para sa'yo. Lord, ginagawa ko to para sa'yo, na para bang ang Diyos nangangailangan. Matthew chapter 20 verse 28, tingnan natin. Ito kasi yung Lucas 10:40, ito yung kadugtong nun. Kaya si Lord Jesus Christ, hindi siya ganun, sabi niya, Matthew chapter 20 verse 28. Yan. Gayon din naman, ang anak ng tao, sino yan? Si Lord Jesus Christ yan. Kaya sabi niya, tingnan mo, anak ng tao, Diyos ba yan? Anak ng tao, nakasulat eh. Da? Paano naging Diyos yan ang nakasulat anak ng tao? Da? Kasi anak ng tao, anak din yan siya ng Diyos.
Pinapa-imply lang dyan na si Lord Jesus Christ naging anak ng tao. Diyos ba si Maria? Hindi. O, kaya sabi, anak ng tao. Kung Diyos si Maria, dapat ang nakasulat, anak ng Diyos din. Never sasabihin anak ng tao. Kaya, yun. Sabi doon, gayon din naman, ang anak ng tao ay hindi na parito upang paglingkuran. Kaya tayo, sabi natin, Lord, para sa iyo to. Lord, yung pag-aawit ko, para sa iyo to. Lord, yung pagbabalis ko rito, para sa iyo to. Lord, yung pag-aayos ko ng mga upuan, para sa iyo to. Kung ano-ano mga bagay. Kaya sabi doon sa Lucas chapter, balik mo doon. Doon sa 40, sa Lucas. Yan. Ngunit si Marta, katulad natin yan, naliligalig sa mga maraming paglilingkod. Sabi doon, lumapit sa kanya at sinabi ng Panginoon, sa 41, sabi ng Panginoon, sa 41, sabi ng, Tess, naliligalig ka, nababagabag ka tungkol sa maraming. Ikaw, Lisel, naliligalig ka, nababagabag ka tungkol sa maraming bagay. Lisa, nababagabag ka tungkol sa maraming bagay. Ha? Naliligalig eh. Na para bagang pagka hindi nakapaglingkod kay Lord, pag hindi ko ito nagawa para kay Lord, hindi niya alam, sabi din sa 42, ang mas mainam, 42. Yan, ulitin natin. Tatapat isang bagay ang kailangan ni Sister Lisel. No? Isang bagay ang kailangan ng bawat isa ni Sister Lisa. Ano yon? No? Sabi doon sa 39, yun ang kailangan natin. Sa 39. Ang kailangan natin, pakinggan yung kanyang salita. Yan ang best part natin na kailangan. Kasi ulitin mo doon sa Mateo chapter 20 verse 28, ito ay totoo. Para mawala sa pag-iisip ng bawat isa. Eh sabi doon, mag-ingat sa lebedure. Ang Panginoon, napunta siya rito, hindi para paglingkuran. Sino paglilingkuran natin? Paglingkuran nyo ang isa't isa. Kasi ang lebadura na sinasabi, yun yung papaimbabaw na sinasabi. Dapat ka dito, atas ka ng kamay, yun ang paglilingkod sa Diyos. Hindi, kapatid. Ang sabi ng Diyos, paglingkuran nyo ang bawat isa. Kaya nga sabi doon sa Mateo chapter 24 nagutom ako Ako yung pinakain. Sabi niya doon sa kaliwa, sa kanan. Sabi niya sa kaliwa, sa mga tupa. Kayo ay sa mga kambing. Kayo mga kambing. Dito kayo sa kaliwa. Bakit? Manahin niyo yung impyerno, hindi, yung second death. Manahin niyo, bakit? Kasi nagutom ako. Hindi niyo ako pinakain. Matthew chapter 25, verse 34. Yan. Tingnan niyo po ang paglilingkod sa Diyos. Yato. Ito ang ministry na tinatawag. Bakit? Kasi meron talagang fivefold ministry. Pero hindi yung para sa lahat. Ito para sa lahat. Tingnan niyo po Kung magkakayo'y sasabihin ng hari na nga nasa kanyang kanan, magsiparito kayo mga pinagpala ng aking ama. Yung mga nasa kanan. Ang kaharian na nakahanda sa inyo buhat ng itatag ang sanglibutan. Unahin natin sa 32. Sa 32 natin, para makita. Sabi doon sa 32, titipunin sa harap niya ang lahat ng mga bansa, sila'y pagbubukodin gaya ng mga pagbubukod ng mga pastor sa mga tupa at kambing. Dalawang hayop yan Verse 33, sabi doon sa 33, yan, ilalagay niya ang mga tupa sa kanyang kanan. Datapot ang mga kambing sa kaliwa. Mga kambing. Sige, next. 34, sasabihin niya sa 30, yan. Kung magkagay, sasabihin ng hari na nasa kanan, magsiparito kayo, mga pinagpala ng aking ama. Yung nagsasalita, anak, kasi sabi niya aking ama Di ba? Manahin ninyo ang kaharian na nakahanda sa inyo buhat ng itatagang sanglibutan. Ito yung finals.
Ito yung mangyayari sa final, sa judgment day. Ang magja-judge yung anak, hindi yung ama. Kasi kung ama yan, dapat hindi na nagsasabi na pinagpala kayo ng aking ama. Verse 35, sapagkat ako'y nagutom, ako'y inyong pinakain. Kaya yung mga pagkakataon na ganito, pagka may mga nagugutom, pakainin nyo eh. Huwag yung sayangin yung pagkakataon. Ako'y nauwaw, nakiinom. Nakipamayan, lahat yan. Ako'y naging taga-ibang bayan at ako'y inyong pinatuloy. Lahat yan eh. Nasaan dyan yung pagwawalis, tsaka yung pagkakakanta-kanta? Nasaan? Wala. Diba? Asaan yung pagtataas ng kamay? Magsasabi, I love you, Lord. Wala. Wala. Kahit baliktarin nyo, wala. Kaya sabi doon, naliligalig sa lahat ng maraming bagay na paglilingkod. Eh sabi, ang Diyos hindi pinaglilingkuran. Totoo yun. No? Kaya sabi doon, maglingkuran sa isa't isa. Kasi sa finals, yun. Sabi doon, pagpapaimbabaw. Marami yan eh. Sabi doon sa 37, tinan natin. Kung magkagay, sasagutin siya ng mga matuwid na nagsasabi, Panginoon, kailan ka namin nakitang nagutom? Pinakain ka namin? Nagtatanong niyo, pinakain ka namin? Pinainom ka? Tatanong eh. 38? At kailan ka namin nakitang isang tagaybang bayan na pinatuloy ka? Ubad na pinaramtan ka? 39? Yan. Kailan ka namin nakitang may sakit o nasibilangguan o dinalaw ka namin, isa-isahin nyo to kapatid, iyan yung mga dapat gawin. 40, pag wala dyan yung ginagawa ninyo, wala kayo. Sasagot ang hari, sasabihin sa kanila, katotohanan sinasabi ko sa iyo, yamang inyong ginawa sa isang dito sa aking mga kapatid, kahit sa pinakamaliliit na ito, sa akin ninyo ginawa. Sa akin ninyo ginawa. Indirectly ang paglilingkod sa Diyos. Hindi yung parang sa Diyos, directly kung sa'yo, papunta sa Diyos, hindi ganon. Kung gusto mo paglingkuran ng Diyos, from sa'yo, sa kapwa mo. Kaya kapag ang mga tao nagagalit kay mami, indirectly, hindi naman sila nagagalit kay mami. Kaya sila nagagalit? Sa Diyos. Kaya sabi doon sa kanta, sa banal na aso, santong kabayo. Sa dulo na lang, sabi ni Dong Abay, ano man ang iyong ginagawa sa iyong kapatid, siyang ginagawa mo sa akin. Ito yun. Iyan yun. No? Kaya sabi doon sa Gawa chapter 17 verse 24. Tingnan niyo po. Ito yung pinaka-finals neto doon sa Lucas 16:20. Ito yung kadugtong ng Lucas 16:28 sa dulo. Gawa chapter, yung bukod doon sa Mateo. Gawa chapter 17 verse 24. Diyan natin umpisahan. Tingnan niyo po ha. Hindi ako nagsabi ang Diyos. Yan. Ang Diyos na gumawa ng sanglibutan at lahat ng bagay na naririto. Siya, palibasay Panginoon ng langit at ng lupa, ay hindi tumatahan sa mga templong ginawa ng kamay. Sabi na yung Diyos nandun eh. Nandun si Diyos. Tapos sabi dito, hindi siya gumagawa. Saan ka maniniwala? Sa sinasabi ng mga tao o sinasabi ng Diyos sa Biblia? Siyempre, doon ka sa Biblia. Ang Diyos hindi tumatahan sa mga templong ginawa ng kamay. Wala siya dito actually. Nasaan siya? Nasa atin. Wala siya doon sa EMRAP o kung saan sa mga iglesia na mga ganitong building. Kasi hindi siya tumatahan doon sa mga templong ginawa ng kamay. Ginawa ng kamay ito eh. Lahat ng mga establishmento, ginawa ng kamay. Wala ang Diyos doon. Nasaan? Mamaya, paglaran natin. 25? Ito yon yung pinakaano. Ni hindi rin naman pinaglilingkuran siya ng mga kamay ng mga tao. Na para bagang siya'y nangangay, Lord, para sa iyo to.
na para bagang siya'y nangangailangan. Tinati sa English. Tinati sa King James Version. Kaya yan ang mga sinasabi ng lebadura na dapat pagkaingatan. Neither is worship with men's hand, as he needed anything. Bakit? Sa kanya kasi galing lahat Ultimo virus sa kanya Balik mo lang sa Tagalog. Yung COVID-19, sa kanya galing yun. Bakit? Natin na nyo, yamang siya rin ang nagbigay sa lahat ng buhay. Yung halaman may buhay yun Kaya nga nag-grow Hininga at ng lahat ng mga bagay. Yung virus ba may buhay? Sister, Diesel, yung coronavirus, may buhay o wala? May buhay, kaya nga mayroon kang 70% alcohol para patayin. Bibili ka ng 70% alcohol para patayin. Kaya sabi doon, hindi rin naman pinaglilingkuran siya ng kamay ng mga tao. Totoo siyang may sabi nun, hindi ako, no? Kaya sabi ni Lord Jesus Christ, hindi siya naparito, balik mo nga doon sa Mateo, para paglingkuran. 20:28. Yan. Mateo 20:28. Yan. Mateo yan. Gayon din naman, ang anak ng tao, hindi naparito upang paglingkuran. Sino paglilingkuran? Ano pang saysay natin dito? Sabi doon sa Hebrew chapter 10 verse 25, ito ang kasi kaya tayo nandito. Ito ang kasi, ang paglilingkod sa Diyos, indirect yon. Kung gusto mo paglingkuran siya, dapat from tao, hindi pwedeng pupunta sa tao as sa Diyos. Ang paglilingkod mula sa tao, papunta sa kapwa, tao. Kaya sabi niya, nung ako'y nagutom, pinakain ninyo ko. Direkta ba yun sa Diyos? Hindi. Direkta yun sa tao. Ganoon ang paglilingkod sa Diyos. Ganoon ang pagsamba sa Diyos. No? Walang masama sa pag-awit. Pero kung sasabihin mo, yun ay bahagi, yun ang pinaka-the best part, medyo mag-aalangan ka doon, kapatid. Kaya sabi doon, Mateo 16 verse 6, Mateo 16 verse 12, yan. Mateo, dyan lang din yun sa may history. Mateo 16 verse 12. Yan. Magsipag-ingat sa mga aral. Sa mga aral, paano pala to pagka nag-aayos ng upuan? Hindi na pala pag-ministry. Fivefold ministry lang kasi talaga yan, tinan nyo, kapatid. Efeso chapter 4, verse 11. 5 lang ho yung pag-ministry. Sa totoo lang, 5. Tinan nyo po. 5. Efeso chapter 4, verse 11. Ito ay pagmiministeryo direkta sa Diyos. Particularly sa ating Panginoon. Sabi niya, pinagkalooban niya ang iba na maging una apostol, pangalawa, propeta, pangatlo, ebanghilista, pang-apat, pastor, pang-5, guro. Kaya yung 5 yan yung mga tatanggap ng mas mabibigat na hatol. Kasi yan ay direkta sa Diyos. Direkta yan sa Diyos Di ba tagapagsalita yan? Yan yung inutusan ng mga aral. Yan ang pagmiministry. Sa atin, yung pag-aayos ng upuan, para yan sa pag-ibig natin sa ating mga kapatid. Mag-aayos tayo ng upuan kasi darating sila rito. No? Yun ang paggiling. Kaya sabi doon, tinuruan ng lubos sa mabubuting gawa. 2 Timothy. Tapos na tayo, kapatid. Tapos yan. Na-late lang tayo ng start kasi madami yung ang hirap kasi magising siguro kasi malamig ang panahon. Malayo daw ang Earth ngayon sa araw hanggang June. Kaya yung
tawag dito, yung panahon natin, hindi masyadong mainit ang sinasabi. Paano pa yung global warming? Di global colding na kasi lumalamig na. Sabi nun, yan, upang ang tao ng Diyos maging sakdal, tinuruan ng lubos, saan? Sa lahat ng mga gawang mabuti. Saan mo gagawin yung mabuti? Sa Diyos? Sa kapwa. Sa kapwa, kaya sabi doon, ultimo, kaaway mo, pinapaibig. Mahal mo kapitbahay mo, kapatid. Pati kapitbahay, pinapaibig. Patungkol na, kaya sabi doon, ang kinauuwian ng aral. 1 Timothy chapter 1 verse 5. Yan. Ngunit ang kinauuwian ng lahat ng ating pag-aaral ay pag-ibig na nanggagaling sa Diyos. Sa malinis sa puso, sa budhing, at sa pananampalatayang hindi pa imbabaw. Diba? Sabi ni Marta, Panginoon, di ba pwedeng si Maria, tumulong sa akin dito magluto? Sasabihin ni Maria, dito kasi ako eh. Gusto ko kasi makinig ng salita ng Diyos. Kung yun ang intensyon niya. Pero kung intensyon niya, ayaw niya kasi lang na maghugas o magluto, hindi ba yung paimbabaw? Kaya tinatanong ko yung mga bata, mga kids, masama ba magbigay? Tama ba magbigay? Opo, tama. Tingnan natin sa matatanda. Mga elders, tama po ba magbigay? Ha? Hindi mali ang magbigay. Tama yon. Pero, yung intensyon, tama ba? Magpipicture pang gano'n, no? O kaya iba-vlog pa. Magpipicture pang gano'n, no? Tapos mag-aabot ng 100. Tama ba? Magbigay? Ano mo? Di ba? Kaya sabi doon, sa pananampalatayang hindi pa imbabaw. Dapat kasi, gagawin mo pa yon kung may pag-ibig ka? Magagawa mo bang magbigay? Pakainin yung isang tao kung wala kang pag-ibig dun? Kung hindi ka naaawa? Siyempre hindi. Siyempre hindi. Na minamahal mo, kasi yung pag-ibig tumatakip ng lahat, ng maraming kasalanan. Kaya yung, alam ko yung, kakilala ko, yung anak niya, mahal niya eh. Biruin mo, hanggang ngayon, pinag-iipunan niya ng piyansa. Hinahanda niya yung pagpiyansa kasi nakulong na ng una. Sa sobrang mahal, iniipunan. Maling pagmamahal yun. Pero yun ay pag-ibig, tama? Mahal niya yun eh. Lahat gagawin ng pag-ibig. Paano pa kaya kung pag-ibig sa Diyos na hindi pa imbabaw? Kaya sabi, ultimo kaaway, pinapamahal, kapatid. 1 Peter chapter 4, verse 8. Kaya yung, hindi ko naman sinasabi, kasi iba yung kay sister niya. Sabi doon, una sa lahat, maging maningas kayo sa pag-iibigan. Sapagkat ang pag-ibig nagtatakip ng karamihang kasalanan. Kapag mahal mo, natatakpan yung kasalanan, hindi lahat. Maraming kasalanan tinatakpan. No? Tinatakpan ng pagmamahal. Sabi doon, sapagkat ang pag-ibig ay nagtatakip ng karamihang kasalanan. Sabi ng Diyos, magmabilis kayo, magmatulin saan? Sa pakikinig. Tapos, ang pinakamabagal na dapat mong gawin, ano daw? Magalit. Bakit? Kasi pag nagagalit na, hindi na ho yung gumagawa ng katuwiran ng Diyos. Hindi na ho gumagawa. Nawawala na yung pag-ibig sa kapatid. Mulo ito kasi sa pananampalataya, sa Espiritu.
sa pag-ibig na hindi pa imbabaw. Kaya mga libadura, marami yan, Kaya tayo imukot, manalangin mga kapatid. Salamat po, Diyos, sa nananatiling pag-ibig na meron sa amin. Salamat po, Panginoon, at turuan mo pa kami na yung mga salita. Ikaw ang manguna sa umagang ito. Diyos, sinadalangin ko po ang kalinawan ng kaisipan ng bawat isa. Salamat po ng marami, Ama. Ito po ang aming samod dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus Kristo. Amen.